Ito po'y kautusan na iligal na kinonsinti mismo ni Marcos Jr. No ifs, no buts. You can only search the compound, any property. This is actually an illegal search. And the arrests that you effected were all illegal arrests. Sa sobrang pagkasipsip po ninyo kay Lisa Araneta, kay Bongbong Marcos, nakalimutan ninyo na ang batas ay nangingibabaw kanino man, even to the President. Kung nagkataon ba, General Marbil, Bongbong Marcos Jr., na ang organisasyon ni Pastor Kibuloy ay kapareho ng Iglesia ni Cristo, ganun din po ba ang gagawin ninyo? Na pangbabastos at pangbababoy sa mga taong walang kinalaman sa terorismo, pero kung tratuhin nyo ay sobra pa sa terorismo. Can you do that? Why is the Supreme Court silent in the undeclared authoritarian rule in the country today? Nang ako'y nanonood po sa YouTube at sa Facebook Live kanina, tumutulo po ang luha ko, Pilipinas nating mahal. Hindi ko alam kung may gobyerno pang bansang ito. Hindi ko alam kung ano ang puso mayroon ang mga namumuno ng Philippine National Police. General Marbil, you have to be called out. You are the chief of the Philippine National Police. Ipinapahamak po ninyo ang mga kapulisan, ang mga kawawang mga utusan ng mga pulis na nanggaling po ang mga pamilya nila sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka dahil sa maruming laro ng politika ninyo. Kayo po ang may unang pananagutan sa iligal na pagpasok na ito. General Marbil and President Marcos Jr. and Secretary Benhur Abalos ng DILG. Sa inyong mga kamay po nanggagaling ang ganitong uri ng kapangahasan at karahasan. Kabilang sa mga pinasok ng iba't ibang unit ng Philippine National Police kung saan pinangibabawan ng PNP staff ay ang Sitio Kitbug sa Malungon, Sarangani Province, Pearl Mountain at ang Glory Mountain sa Davao City kung saan naganap ang malamartial law na pwersahang panloloob ng kapulisan sa mga walang kalaban-laban ng mga church workers ng KOJC na nagbigay din ng trauma sa mga kabataan na nakakita ng malalaking armas ng daan-daang heavily armed police personnel. At ang sabay-sabay na paglusob ng otoridad sa KOJC compound ay binatikos ni Celis. Ito po'y kautusan na iligal na kinonsinti mismo ni Marcos Jr. No ifs, no buts. You can only search the compound, any property, if there is a clear order na may search warrant kayo na nakasaad sa utos ng korte. Ang Philippine National Police po ay walang karapatang magtakda kung anong isi-search o hindi unless they are given authority and order by the court. Hindi po pinapahintulutan sa warrant of arrest ang pag-search. This is actually an illegal search. And the arrests that you effected were all illegal arrests. Sa sobrang pagkasipsip po ninyo kay Lisa Araneta, kay Bongbong Marcos, nakalimutan ninyo na ang batas ay nangingibabaw kanino man, even to the President. Dahil dito ay pinakiusapan ni Ka Eric ang PNP chief na aralin nitong mabuti ang batas dahil sa umunay pagpapakita ng kapulisan sa walang habas na paglabag sa batas sa ginagawang panghaharas sa mga worker ng KOJC at sa paninira ng properties nito na kung saan ang bitbit na dokumentong daladala ay warrant of arrest at hindi search warrant. Ang tanong, wag sanang ma-offend ang ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung nagkataon ba, General Marbil, Bongbong Marcos Jr., na ang organisasyon ni Pastor Kibuloy ay kapareho ng Iglesia ni Cristo, ganun din po ba ang gagawin ninyo? Na pangbabastos at pangbababoy sa mga taong walang kinalaman sa terorismo, pero kung tratuhin nyo ay sobra pa sa terorismo. Can you do that? If the organization like this is like Iglesia ni Cristo or the Roman Catholic Church, bakit kayo ganon? Why is the Supreme Court silent in the undeclared authoritarian rule in the country today? Bakit po masakit sa dibdib naming mga ordinaryong mamamayan
I am not a member of Kingdom of Jesus Christ. But to see na ang gobyerno mismo ay parang Gestapo, gobyerno na pinamumunuan ng isang kagaya ni Adolf Hitler.